Magandang gabi mga boss. Si Digong yari na. Duterte's last defense crumble in The Hague. Pakinggan natin. Defense crumbles in The Hague. In a landmark ruling, the International Criminal Court, ICC, crushed former President Rodrigo Duterte's bid to escape trial, affirming its jurisdiction despite the Philippines' 2018 withdrawal from the Rome Statute. The court declared that Duterte's alleged crimes were already under review before the pullout took effect, ensuring justice proceeds. This decision erases his camp's strongest defense and brings Duterte closer to facing trial for crimes against humanity linked to his brutal war on drugs. The question now, is he fit to stand trial? Yun lang. Duterte's last defense crumbles in The Hague. In a landmark ruling, the International Criminal Court, ICC, crushed former President Rodrigo Duterte's bid to escape trial, affirming its jurisdiction despite the Philippines' 2018 withdrawal. Yun. Yun lang ang tanong dyan, yung sinasabing defense pa na isa na kung hindi siya fit to stand trial. Di ba? Kung yung utak niya, kung may sayad o whatsoever, o yung kanyang health, pero hindi rin siya makakatakas. Kung hindi siya normal, doon pa rin siya. Sabi ni Atty. Conti, 120 days, every 120 days, check upin kung maganda na yung takbo ng utak niya. Hotel. Pero masisira ho ulo ng nito, yung psychiatrist nito. Dahil talaga dati namang may tama na sa utak to eh. Di ba sabi ko? Umpisa pa lang nakita ko pagmumukha nito nung nangangampanya to na para sa paging presidente. Talaga may tililing na. Oo. Murahin mo ba naman yung Diyos? Normal ka bang tao? Murahin mo yung Pope? Abnormal talaga yan. Papatay ka ng libo-libo? Abnormal talaga yan. Baka yun ang baka doon siya lumusot pagka nalaman talagang sira ulo nito. Ay, nako. Yun yung depensang hindi fit to stand trial. Putek, yun ho siguro pinakamalablaw na depensa ng isang akusado. Di ba? Not unless na dito sa Pilipinas gagawin ang hearing. Sa International Criminal Court yan dito sa Pilipinas, si Enrile, absuelto 15 counts of graft charges. Absuelto ng Sandigan Bayan, narinig niyo naman siguro, di ba? Kung dito, pwede, doon hindi pwede. Hindi ko yan pwede, no? Siguro, doon na siguro magagarapon itong si Digong. Wala na ako kapag-asa yan na makalaya. Sa itsura ng dating, daldal pa ng daldal yung mga pamilya niya na kinidnap yung tatay nila, di ba? Yun yan. Ang problema nito, mga friend, tayo. Si Vitiliano Aguirre, sabit din. Pakinggan nyo, Dito muna tayo kay Kibuloy. Ito si Kibuloy, may hirit pa. Potency Zinc Advance denies the motion of detained televangelist Pastor Apollo Quiboloy to be placed 10 hours ago lang ho to. Ito si Kibuloy. under hospital arrest. It says the pastor's physician himself had confirmed Quiboloy's vital signs have improved after he was hospitalized for pneumonia. Quiboloy's other doctors had cleared him for discharge. The self-proclaimed appointed Son of God had been detained at the Pasig City Jail since his arrest in September last year. He has been charged in a Pasig City court with qualified human trafficking and faces a separate sex trafficking case in the U.S. 22 officials and contractors are slapped with graft and malversation cases over questionable flood control projects in 2 Philippine provinces. 4 congressmen now. Mamaya na yan, mga boss. Kibuloy ito, puta. Hospital arrest, gago. Bakit? Ano ka ba? Di ka ng politiko Baliw ka lang na isa ka lang sira ulo So pa, hospital arrest ka?
Eh, kala ko ba appointed son of God ka, gago? Talagang wala talaga mga friend, no? Puro lahat itong mga grupo ni Digong, puro mga abnormal, no? Oh, pinakamaganda kay Buloy, payo ko sa ito. Mangumpisal ka na ikaw ay talagang isa lang nagamit ng isa ring gago, mga kagaya mo, no? Ay, naku, kay Buloy. Ito pa isa. Ang dami yung balik. Ito naman, aabot pa sa libo ang makakasuhan. Cases versus DPWH officials expected to reach 1,000. Dison. Tamantakin mo yan. Libo. May bagong cast of characters. May sinampang kayo ng kaso, ano po. Okay lang ba briefly at pakidiscuss ninyo ano naman yung papel nitong may magkapatid na congressman. Meron doon taga Davao. Actually, meron pa atang Quezon City na congressman. Hindi ba nabanggit? Ano-ano mga papel ng mga ito? Unang-una po, alam na naman. Talagang minamadali po natin Secretary Vince Dison ito. Minamadali daw. base sa direktiba ng ating Pangulo na madaliin ito mga kasong ito para mapanagot talaga yung mga dapat managot. Kahapon po nagfile tayo ng 2 kaso kasama si Justice Andy Reyes, ang chairman ng ICI sa Ombudsman. Itong mga kasong to, ito yung mga binisita natin itong mga nakaraang linggo na talagang either ghost project talaga kamukha nung sa Davao Occidental na pinuntahan natin, nakita natin na binid dito noong 2021. Yaman yan. Libo para ho, maaaring makasuhan dito sa Lakawan. Lahat ho yung kakasuhan na yan. Laban ho sa korte yan. Magdadala ho yan ng mga abogado nila. Di ba? Libo hanggang ngayon nga, wala pa nakukulong maski isa kulang-kulang 3 taon lang yata, kalating taon tong administrasyon ni PBBM, no? Wala pa hong puro ganyan, libo kakasuha, o-option na yung mga sasakyan ni Vizcaya, mga ganun, kung Villanueva, dating dismiss na, binuhay na, dito na tayo kay Vitaliano Aguirre, gulo, mga friend, Ito, si Pinky Web po to. On point, ex-DOJ Secretary Aguirre, name in ICC Raps versus Duterte. 137,000 views po ito, 137,763 views 21 hours ago, no? Pakinggan natin. Sabit si Aguirre. Good evening, I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. A controversial former Justice Secretary back in the spotlight after he was allegedly named by prosecutors of the International Criminal Court or ICC. Puta, sama ka pala, Aguirre. Ito si Aguirre, ang natatandaan ko dito kay Aguirre. Ito yung pinaghalos, murahin ni Miriam Defensor Santiago sa Senado. Sigaw-sigawan to pinalabas pa ito. Pinalabas sa korte, nabuisit si Miriam Defensor dito si Piluca. Along with Senator Bato de la Rosa, he was supposedly mentioned in a briefer on the charges against detained former President Rodrigo Duterte. He is accused of claiming that the Duterte administration's program was to do everything to stop drugs, crimes, and corruption, and that drug lords will be killed. Did he really say that? And what does he have to say now? Let's get on point with former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Attorney Vit, welcome to the show. It's been a very long time. Maraming salamat po sa inyo. Yes, it's a long time. Thank you, Pinky, for having me here. And I've been silent for so long already, but I took this opportunity to clear my name about this supposed interview wherein my name was mentioned at the ICC together with the name of Senator former... Sabi niya, i-clear niya raw yung kanyang pangalan, tuloy mo. CPNP's now Senator Bato de la Rosa. Okay, let's start with this, Attorney Vit.
The name Aguirre, with a redacted first name, actually appeared in the redacted version of the International Criminal Court's prosecution's pre-confirmation brief. I understand that this came out a month ago, sometime September 23. So the two names that appeared were De La Rosa and an Aguirre in the war on drugs campaign by then President Rodrigo Duterte. Sir, have you seen this? And what did you think about this? Yeah, I was surprised. I have seen that. That's why I Surprise ka, ha? tried my best to look where it came from, and I found out that I'm supposed to have said that in an interview by the Al Jazeera. I've never heard, or I never remember having been interviewed by the said News outfit. news. Yung sa... Ano? But Bata... that's why I said I had to be confronted. I want to be confronted by that interview. Was that interview in writing or? But this is the first time that I came to know of that interview. It's supposed to have happened sometime in, well, several years ago. Okay. But this is the first time that this came out. So this must not have been true. Attorney, in sinabi po dito, as we already pulled up on the screen, was Aguirre said that the new administration's program was to do everything to stop drugs, crimes, and corruption. We will choose to kill these drug lords. Yan po yung pinag-uusapan natin na linya. Yes, I never said those. What I do was you- not ever indeed by anybody wherein I said those things. That's why I denied. I will never have consented to. Lahat naman ng mga ganito, puro di-deny nila siyempre, di ba? Kaya bugago rin to eh. Tuloy. To do any extrajudicial killing. As a matter of fact, for the information, and I believe that nobody yet knows this, I was the one who brought the relatives of Kian de los Santos, Carl Arnaiz, and Kulot de Guzman. They are the teenagers who were the top of the news at that time when they were killed by the police. Oh. And when I brought there at Bahay Pangarap in Malacanang, I Ayaw. arranged that the president meet them, and Ando. the president said that he is going to help them, and Ando. he helped them. As a matter of fact, all those policemen were convicted because of the help of President Duterte. So very clearly, Attorney, So, you're saying that this program to do everything to stop drugs, crimes, and corruption, we will choose to kill these drug lords. You are categorically denying it. You are sure that you never said this to any media outfit. Matagal-tagal po to, no? Pero maganda ho kasi yung mga tanong ni Idol Pinky Web dito eh. Dito kay Aguirre nito eh. Tingnan, tsaka yung mga sagot nito si Aguirre, tingnan nyo. Media personality. I'm sure of that. And lalong-lalo sa Al Jazeera, hindi ko natatandaan eh. Because this is the first time, had I said that, Para kasi digong niguro, na makalilimutin ka na rin, ha? Matuloy mo. during the time the supposed interview, it would have come out in newspaper, local newspaper. But this is the first time that this Search. came out. Wala po. Okay, so would you know, Attorney, if you are, what is your role in this whole thing? Are you co-accused? Kayo ho ba suspect? Meron na ho ba ganon? Initially, when this ICC thing came out, we are supposed to be part of those because I was then the Secretary of Justice. I believe that the Oh, Secretary of Justice ka. Wala ka naman yatang nakasuhan ng panahon ni Digong. Ha? reason why my name came out is that these people who were accused Kinasuhan yata niya itong hype na to, si Laila de Lima eh. Oo. No? Babalikan pa ni Laila to eh. Ewan ko kailan. Sing President Duterte of this crime against humanity wanted to paint a picture that this national policy of the Duterte administration to kill even civilians, and that would not be credible if the Secretary of Justice is not involved. So they invented this interview
and which interview is really a complete surprise to me. I only came to know of that when this came out in September. Yeah, in September 23. So, So, yan ang isagot mo. Pag pinatawag ka na sa ICC, ha? Yan ang, kung ano yung sinasabi mo kay Pinky Web, yun ang isasagot mo doon. Ganon, ha? Ayan, just to go back, would you know any idea, sir, if you were you're a co-accused, ano yung classification? Kung si Digong, mga boss, ang kulit lang eh. Sabi ko sa'yo, sinunod mo na rin lang yung sa payo ko na magtimang-timangan ka. Sundin mo na rin yung mag-hunger strike ka dyan. Baka sakali lumusot ka, walang kakain, kaiinom. Oh, parang bayani ang dating mo pa pag natigok ka, di ba? Total eh, gusto mo rin lang palabasin bayani ka eh. Di ba, Digong? O, tuloy. Yung suspect, I'm supposed to be one of the accused or respondent. Oh, But Bata. at first, this is not the that's not the this is reason. not the interview that came out. When the ICC thing came out for the first time, the interview which supposed to have come out and supposed to be supposed to have said is that runs like this, Ano? that Nag-iisip siya, oh. Naghahanap siya ng salita, oh. Oh. these drug lords are not part of humanity. That is it was, I believe, the ex-Senator Trillanes who said this, and who, Wow. Okay. but what I really said is that you could not equate drug lords with humanity. Not equate. You could not equate drug lords with humanity. Yun din. And then, Yun Senator din yun eh. Ha? Parang sinasabi mo na ang drug lord hindi pwede sabihin human. Parang sinasabi mo talagang dapat patayin, di ba? Dahil hindi sila human. Oh, di ba? Yan mo eh. Pinapaganda mo pa eh. Trillanes more or less said that drug lords are not part of humanity. I never said that. And what exactly I never said that drug lords are not part of the humanity. Gusto niya pa, drug lords do not equate with humanity. Parehas lang yun. Ikaw naman, abogado talaga to. Ang gagaling yung magsadadaldal eh. Oh. Hindi niya raw sinabing drug lords are not part of humanity. Sabi niya raw, drug lords do not equate with humanity. O, tanga na, gago to. Tuloy mo. do you mean when you say you cannot equate drug Yan. lords with humanity? Well, Oh. Ano ibig mo humanity sabihin? is supposed to be the whole population of the world or of the Philippines. And the criminals could not be equated with humanity. Equated with humanity. Criminals But- would not. Bakit naman? Maski kriminal yan, human pa rin yan. Huhulihin nyo yan. Paparusahan nyo yan. Hindi yung komo kriminal, hindi na tao ang tingin ninyo, papatayin nyo na. Ganun. Yun ang ilang ibig sabihin na itong gago na to eh. Oh, ba't para ano pa yung merong judiciary, may due process, ganun pa lang isip mo na pagka-kriminal, hindi human. Does not belong to human. Equate yung gago to. Tuloy mo. Be equated with humanity? The criminal could not be equated with humanity Oh. because there are other persons aside from criminals. That's what I mean. Oh. Simple. In other words, yung mga a few criminals, could you equate that with humanity? Siyempre. They are part of humanity, but Oh. you could not equate humanity with. Hindi kriminal nga sila, kaya nga kailangan gamitan mo ng batas, hulihin mo hanggat maaari, hindi patayin mo. Para ka naman si Digong. Tangina. Criminals. That's the simple thing that I mean when I said that. And I you still- Pag yan ang sinabi niya sa ICC, magsasama na sila ni Digong. Di ba? Ang problema rito mga friend, tatakas to. Hindi ito papahuli. Oo, kailangan to biglaan. Ang pagbigay ng bigla. Pag nandiyan na yung warrant, parang huli na agad. Kasi tatakas to. Di mamaya sabi niya. stand by that. You still stand by that? Yes, You cannot because equate I criminals think with it's part of humanity. my freedom of speech. You could not be faulted for
saying what is in your mind, as long as it would not in any way be detrimental to the rights of the others. It's part and parcel of your freedom of speech. DOJ secretary ka, ganyan ka mag-isip? Tanga naman to. Should you have been, Yan. do you think, sorry, sir, excuse me, looking back, do you think you should have been more careful, possibly, when uttering certain sentences or thoughts, or your thought process to the media or to the public, knowing that you were the DOJ secretary? Oh. Well, perhaps you might be right there, but I really don't see anything wrong Perhaps you might be right there. Tapos I don't see anything wrong. Tanga talaga to. Tuloy. with when I said that drug lords are not, you could not equate drug lords with humanity or criminals with humanity. Does this mean, are you prepared, Attorney Yan, Aguirre, yan, yan, yan. that because your name was part of it, Aguirre, although wala naman po yung Vitaliano, kasi redacted rather po yung first name, even with the De La Rosa, the first name was also redacted. I mean, for all intents and purposes, this Aguirre is you. Wala naman It pong must be ibang me Aguirre. because there are no other high officers or officials during the Duterte administration except me. Does that mean, Attorney, that you would possibly be also subjected to a warrant of arrest and possibly also brought to The Hague? Natural. It's possible, but I really don't believe in it because I did nothing wrong. No. Is this something you're readying yourself? Yan. Of the course, possibility. I've never been afraid of this. As a matter of fact, if I never been afraid of this. As a matter of fact. Ayan. Nakahanda raw siya, sabi niya. Tignan mo, mamaya tatanungin ni Pinky Web to. Talagang ano to, tuloy. they are going to arrest me, Oh. charge me, Oh. send me to The Hague, Oh. perhaps it would be good for us, for the president especially, so that baka para may kasama siya doon. Handa ho kayo. Tatanggapin niyo po yun. You will not resist. You will not fight it. I will fight it. Of course, I'm going to resist because I believe that Gago talaga si Periano Aguirre. Tolongkis ang putang ina. Handa ka na tapos biglang sabi ni Pinky Web, hindi kayo magre-resist. Of course, I will resist. I will fight it. Tanga! Parang rin si Digong. Come. ICC, come. Baka ngayon. At ganun din. Tama. this government, or any government for that matter, has no right to Oh. send a Filipino citizen to be tried by a foreign tribunal. Oh. I'm going to resist, of course. And you're ready to do that. But if my resistance is not enough and they are successful in bringing me there, so be it. Oh. Meron na ho ba kayong abogado? Meron na ho ba kayong naisip na abogado para sa inyo sakaling Eh di wag ka na mag-resist nga. Baka makasuha ka pa ng resisting arrest. this happens? I don't think I could afford a lawyer of the caliber of Kaufman. So, Ito, I don't think I can afford the lawyer caliber of Kaufman. Ano ba caliber ni Kaufman? Wala namang kalibre si Kupalman na yun. Ang ginagawa niyang depensa yung jurisdiction din. Tsaka yun nga, may toyo raw yung kanyang is not fit for trial. Yun lang naman ang inaano ni Kupalman. Wala namang ibang magandang depensa si Kupalman At saka ano nga i-depensa ni Kupalman dito? Si Duterte nga mismo Hindi ho tayo abogado Pero panurin nyo puti. Sa Senado lang, inamin niya. Lahat, inaamin niya. Pag ako naging mayor ng Davao, doblehin ko pa yung mga pinapapatay ko, mga ganun. Daldal ng daldal si Duterte Under oath. Di ba? Tuloy mo. somebody is offering to help me. He is a bar-top notcher, but of course, you have to spend also. But Attorney Professor Art De Castro. Attorney Art De Castro. He is a very good, he is a bar-top notcher, a prolific author of several law books. Okay. Weren't you a bar top notcher too? Hindi. I'm the valedictorian of Sameda College, but I did Hindi not. pala ito.
we did not place in the top 10 of the I see. of the bar. Tama na. Basta yun na, oh. Dawit si Aguirre, no, mga friend? Ha? Tangina, DOJ secretary ka, ganyan ka mag-isip. Oh, yari ka ngayon. Tsaka nun nga, DOJ siya, Department of Justice siya. Puta na, wala namang ginawa to. Naging papel nito, i-frame up si Laila de Lima, di ba? Oh. Yun ang nanging papel nito. Kaya alam ko babalikan ni Laila de Lima to, hanggang ngayon wala pa eh. Oh. Oh, mga pre, no? Binibenta na yung mga kotse nila Diskaya, oh. Custom to live stream auction of Diskaya's vehicle, oh. Susubasta ng mga sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sisimulan na raw po yan sa November 15. Ano lang to, 11 hours ago lang ho to. Pahanda na inyong mga pambili ha. Attorney Chris Noel Bendijo, sir. Magandang morning. Si Johnson Pulet. Kumusta mga taga Bureau of Customs? Hi, Sir Johnson. Good morning po. Opo. Yun hubang November 15 na unang nabanggit ng BOCA tuloy na para sa auction ng sasakyan ng mga Diskaya? Johnson, yung November 15, ito yung target date natin, no? Ma-update lang kita. Kahapon, nag-submit ng 2 dokumento ang Diskaya, no? Opo. Una, yung kanilang position paper, at ikalawa, meron silang sinubmit na affidavit of voluntary forfeiture, no? Patungkol sa 7 sasakyan. So, pagkatapos ng submission nilang ito, pagkokomentuhin lang natin ang legal within 5 days at submitted na po. Ang na, pinagyabang ko kasi na pinagyabang yung putang ng mga sakyan mo, gago, yan. Puro smuggled pala. Puta, magulo pala mga papeles. Ino-auction na. Pinakamababaho yata ang halaga eh. Ha? 200 million. Puta. Ang isa, buisit. Less 10% daw. Anak ng pating, oh. Lahat may katapusan. Di ba? Sino mag-aakala, ano? Magkakagano'n gan. Pero, malabo pa ho ito, mga pre. Matagal ho ito. Libo ang kakasuhan, sabi ni Vince Dizon. No? Libo. Kakasuhan pa lang ho yan. Gaano katagal ho umusad ang kaso? Wala. Ewan, mga friend. Libo kakasuhan, ah. Yun lang kaso sinampa ng National Bureau of Investigation kay Sara Duterte na grave threat dahil pinapapatay si Bongbong at saka si Lisa at saka si si Romualdez. Hanggang wala pang nabibigyan yun lang di ba? Yung kasong sinampa ni Senator Trillanes, si Bantag di pa nahuli. Yung mga kaso pa na sa Bungero, tapos may libo pang kaso. Tayo na. Panginoon. Magkulab na po tayo. Wala ho akong nakikitang talaga. Kaya hinat ng neto. Si Saldico, hindi na malaman kung nasaan. Pero kung si Juan de la Cruz yan, nagkarakrus lang, nakulong ang puta na, namatayan pa ng anak dahil hinahanap nila yung kanilang ama. Bagyo nga, baha. Na leptopyrosis yung bata, 20 anyos, estudyante. Yung palang ama niya nakakulong dahil sa karakrus. At nag-ambag-ambag pa raw para makabuo ng 30,000 para mapansamantalang paglaya ng kanilang ama. Kahabag-habag Pilipinas to. Magkulab na po tayo. Pero ito muna, pang paalis ng stress. Sige ma'am, kung isa kang ulam, anong ulam ka at bakit? Chicharon.
Maingay pag kinakain. Ito pa isa, mga friend. Masaya yung mga TikTok eh, oh. Itlog na maalat pa ba tayo? Wala na tayong itlog na maalat, anak. Pero narinig kita kagabi, sabi mo, labang alat ng itlog mo. Mama, may itlog na maalat pa ba tayo? Wala na tayong itlog na maalat, anak. Pero narinig kita kagabi, sabi mo, labang alat ng itlog mo. Mag-collab na po tayo, mga friend. Shout out, Jab Alvaro. Good evening, Sir Rox. Pero balita, natuklasan din ni Rimulya na dinismiss na daw ni Martires yung kasong yan. Kaya lusot na si Bulsa Nueva. Wala, malayo na ho yan eh. Ang yung 600 million na involved si tsaka na yan hindi naman nagpi-prescribe yan. Bakit yan naman binubuksan na naman yan? 10 million na pidap na yan. Oo, dinismiss na pala. Ano pa? David Ali Mendoza sumagot, ibang kaso po ni GIL ang na-dismiss, ka-warriors. Mini-mislead nila ang mga Pilipino. Yun nga eh. Yan nga, alam nila, tanga Pilipino eh, di ba? Roelio Asuncion, shoutout ka, Rox. Dami na naman yan. Dapat po, walang dada pa. Evaluation, etc. Go jail. Na lahat ng may sala. Dapat ganun eh, di ba? Lahat nung alam nila, ikulong na muna bago hearing. Kung mapatunayan walang kasalanan, dilaya. Kesa naman po tayo na para maging bantag na naman yan. Biglang wala na lang nung may warrant of arrest na. Ang daming pera ng mga yan. Magnanakaw nga eh, di ba? Ay, naku. Saka na lang sila magpaliwanag sa korte. Yun nga, parang dilima po, 7 years kinakulong, wala naman sala, di ba? O yun nga, Roelio. Karo, saan kaya tutungo yan? Sa wala na naman, sana sa meron namang patutunguhan. Yung bang himas rehas, sana nga, Roelio. Raul Balyanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Sa inyo may bahay, God bless always. God bless, Raul. Roelio Asuncion, Ombudsman, daming inaasahan po sa inyo. Focus muna kayo sa sabungero, flood control, at yung file ng kaso ni Trillanes. Baka mauwi lang sa wala. Lahat yan. Ay, yun ang action po agad. Di ba, Karok? Sinabi mo pa, Roelio. Kung ano-ano hinahanap nito. Kalain ako. Kaya delika, oo. Raul Villanada. Wala nga nakahimpil na kaso kasi nasa punto na ng desisyon. Nagdinesisyon na nga. Minamakis-makis pa ni Joel Islaying. Hindi naman tayo ganong katalinuhan. Pero wag naman tayong bubohin ni Joel Dalayer. Sa DDS na lang niya ikwento yan. Tsaka doon sa mga membrong naniniwala sa kanilang mag-ama. Sabi nga ni Ronald Llamas, nagpapaliwanag sa presinto. Rogelio ulit, Karox, daming mga farms ng sabongero dyan sa Isabela. Baka pwedeng ikulong muna sa bagong kulungan para magkaroon ng laman. Ay, mga manok. Raul ulit, Hustisya sa Pinas. Tingnan natin. Mantakin natin na si Atong Ang ay nagkakaso ng extortion. Alin si Atong Ang kikikilan? Ketchup ang aabutin ng nangingikil. Magulang pa sa balat ng punong akasya si Atong Ang. Tapos ganun lang. Para si Sabit Singson, Ino-extort daw siya nung nagsampa sa kanya ng plunder. Tayo na talaga mga gago. Elizabeth Iscareo. Hindi ni Sir Rox, dapat lang nasundin ng Senado ang utos ng Ombudsman noong hintatulan ni Villanueva ng guilty. Siya sa plunder. At dapat lang ito, ibig bang sabihin na mas malakas at pwede palang tanggihan ng mga senador yan? Bakit andyan pa ang mga ombudsman kung hindi naman pala ito effective at okay lang na di pala ito dapat sundin? Yun nga, gulong itong batas natin parang bulbul. Magulo pa sa bulbul ni Digong. Ay, yun naman ito. Rodelia Alpinor, shout out. Hello po, Sir Rox. Nakakaloka
ang mga balita. Dapat imbestigahan din yung martires. Dapat! Martires na yan. Hungas daming binimbin na mga kaso. Nagpakasarap lang siya sa panahon ng sa pasahod ng taong bayan sa kanya. At yan si Boy Padilla na yan, kahit anong gawin niya, sa makukulong ang sinungaling na yan. TY Xerox sa mga kabosing. Ingat po tayo lahat and God bless us all po. God bless Rodelia. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw din, Rib Dorado, Elizabeth Iscari ulit, Xerox, napakamalas talaga ng ating bansa. Sinabi ba? Nagkaroon tayo ng mga lahing demonyo ng mga Duterte. Kaya naging ganito ang ating bansa nang dahil sa lahi nito at dami pang mga opisyal na ating gobyerno na mga Duterte kasi nga na panahon nito madali kang makakanakaw kasabot nga ang mga alpores nito. Totoo. Dized, shout out Gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga ka-warriors. Gandang gabi, Dized. Kalat ni Baya, shout out Jan Dimango, my friend, shout out. David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Mabuhay po ang kababayan ni Tia Deli. Sa tingin ko po ay mulato na si Ombudsman, hindi na po blackjack. Sana po matuloy-tuloy na ang kasong isinasampa ni Rimulya. Oy, napanood, sinabitan ko kahapon to si attorney, yung kalaban ni Tulfo, tsaka kinakalaban ni Magalong, kalimutan ko pangalan to Attorney Libayan. Pinunay niya rin kahapon itong si Rimulya na sa lahat daw ng ombudsman, ito ang pinakamaraming press conference. Sabi ko, abe, sa isang araw yata, hindi lang 4 Maya may press conference, maya may interview. Ewan ko. Taga-Cavite ito. Sa tingin ko po ay David Alvin Mendoza ulit. Karox, kung si Digong pa ang presidente ngayon, lahat po ng mga whistleblower sa ngayon, sigurado po sila ang makukulong. Si Atong ang mamayagpag pa din yan sa... At si Judy Padigong sigurado na sa kangkungan pupulutin. O baka pinatsugi na yan ni Atong ang. Sigurado Kaya nga nagtago na Tignan mo yung si Espinosa ba yun? Nakakulong na pinatay. Diba? Pinapatay kila yun. Marcos. Tangin ang gobyerno ni Digong, no? David ulit, Karox, naalala ko lang po, total nasilip na po ni Ombudsman yung dismissal ni GIL. Sana po ipatupad na din yung pagpapasauli ng nakurakot na pera ng PDAP scam ni Boy Budot at Jingay Estrada, pati yung kay Enrile kung meron man. Absuelto si Enrile. Pinagbabayad na lang si buhay. Ang klase ito. Sa amin, AJ, shout out. Karox, buti na lang napunta ako dito sa Amerika sapagkat kami ng asawa ko nabigyan ng $900 plus $300 sa pagkain plus 1,700 sa rental allowance. Napakaganda ng gobyerno, walang nakawan. Ito ang halimbawa ng mabuting pamamahala dito sa Amerika. Kawawa ang tao sa Pinas. Dapat sana makinabang tulad natanggap namin dito sa Amerika na hindi kami nagtatrabaho dito. Pero gaya kami ng citizen dito, nakikinabang sa benefits nila. Mabuksan sana ang isip ng tao. Magwala na kayo. Malapit na. Merong inaanda, malaki sumagot itong nasa Amerika rin, si 3J Show. Sabi niya, maganda nga sa US pero meron ding korupsyon. Yung pera para sa mga homeless. Asa na kaya? Marami ding katiwalian pero ang maganda lang dito nakakadaing ka sa congressman mo. Pwede kang manawagan
pag ang nakaupong politiko palpak. In other words, we can voice out our concern at ang pulis di mo masusuhulan. Gawin mo yan at kulong ka agad. Yun, kakaingit kayo dyan. Diyan din si Tia Deli. Alam mo, Ted, shout out Ted, May pa sikreto pang desisyon si Martires na nalalaman para iligtas ang isa pang kampo ni Digong na si Villanueva para huwag makulong. Ngunit ang sabi ni Atty. Enzo, criminal case ang dinismiss ni Martires, hindi pa daw ligtas si Villanueva sa administrative cases. Malamang tanggal din ito sa Senado pag nagkataon. Pag nangyari yan, pag nangyari yan kay Villanueva, isauli mo na yung mga ninakaw mo at ang ipinagsesweldo sa iyo ng bayan. Totoo. Makapalang mukha naman po ng mga to. Dito ulit, sana imbestigahan din ni Ombudsman Rimulya, ito si Martires, sa lahat ng kababalaghang ginawa nito. Tagapagtanggol ng mga magnanakaw ng taong bayan, tagapagtanggol ng mga kriminal, tagapagtanggol ng mga Duterte sa makahayop na paraan. Dapat karing makulong ungas. Di ganun kadali, di ba? Kung ordinaryo, sana nga pwedeng ganun, sobrang evil ng Martires na ito. Shirley J. Sir, shout out. Talaga palang noon pa, nagnanakaw itong fake alagad ng Diyos na ito, Karoks. Kasama din pala siya sa pork barrel scam. Naganahan magnakaw si Jill, Karoks. Sige lang, bahala ng Panginoon Diyos sa mga yan. Nakakainis at nakakapagod ang makinig sa news, Karoks. Totoo yan, Shirley. Mary Lebron, shout out, Chupista Bunao, shout out, Good morning po, kuya, sa mga kawaros. Hala, nasunog po ang DPWH. Ibig sabihin, sunog na rin ang mga may kaso sa flood control. Kung sinadya yan, ligtas na ba ang mga buhaya? Faulty wiring. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga bossing. Sabi ni Prince Sherwin. Sumasahimpapawid po, ipomba siyang timterel po, kumakaway at mabati po ng mga ingiti sa iyo, Sir Rox at buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox, masasabi ko po, tama ka po talaga, Sir Rox. Sa walang kamatayang press con hearing interview. Hindi ba alam number niya si Blackjack? Saan kaya po talaga tayo dadalhin ng ending na binabasa po nating Aliwan Comics? Sa totoo lang po, Sir Rox, lahat po tayo, di lang umay na. Sa puro na lang, sa puro nagmamantika ang kaso na nakasambulat po sa harapan po nating lahat. Pero hanggang ngayon po, ayan, mukhang si Boy Dila, makakalusot po yata, sa husay po niyang magdrama, magkunwaring napakabanal at napakalinis, walang kahit anong bahid kurakot sa katawan. Malamang sa alamang po, Sir Rox, pag itong aming John Lloyd ng Cavite chapter, Blackjack tapos John, di po umaayos ang kilos agad, ang masasabi ko po dyan, wala din pong binatbat. At sa isa ring lampasot na dengue na naman po tayo, Sir Rox. To see it is to believe it po, Sir Rox. Maniwala lang po akong kami nga po ang hari ng tigasin ng Cavite at kakain po talaga silang lahat ng alikabok. Pag si Boy Ngawa at si Bungo, nasampulan pong mauna doon sa bagong patayong building para sa mga bugok at inutil na mga buhayang hagom, Sir Rox. Gatpuro kuda lang po ang ating nakikita. Ungguyan lang po talaga ang laban, Sir Rox. Huwag na po tayong umasa.
Ba, tumaasa ka pa ba? Sinabi ko naman po sa inyo, Xerox, sa Pugong Biyahero. Ano? Baka nagpapadala ka pa dyan sa hayop na yan, ha? Tia Delica, mas lamang ang pag-asa. Sa konting drama, mas click ang kita. Ay ko. Oh, trus. Totoo yun. Tingnan niyo yung si Pugong Biyahero. Kapal na mukha po tayo. Kumpara sa aming blackjack, sagad na po sa pasensya, puro kuda, walang pureba. Taong bayan na yamot na. Tumula ka na naman. Oo naman. Tumula ka na naman, Tia Deli. Ha? Ay, naku, blackjack. Eh, numuna ako tubig, Tia Deli. Ano na naman yung ano ko, sumaya na naman ako. Yung stress ko doon sa hayop na hipag ko, di ba? Gusto ko talakayin talaga. Tsaka na. 3J Show po. Smart A talaga itong si Boy Dila. Akalain mong dismiss pala yung kaso niya sa ombudsman nang walang nakakaalam? Ibang gumalaw talaga ang kampo ng kadiliman. Totoo. Pero ibang gumalaw din ang kampon. Ibang gumalaw din ang kalangitan, di ba? Tanong mo kay Digong, iba. Tangina kang Digong ka. Atay ka, ha? Ito si Kibulog. Hospital arrest. Bugok! Alam mo, Kibulog, kulang ka lang sa pastoral. Isang taong mahigit ka na yata nakakulong, eh, no? Panis na yung ano mo. Putang ina kang Kibuloy ka. Ang mga binibira nitong hayop na to, yung mga katatapos lang na, bago lang nagregla. 13, 14, putang ina mo ka. Manyak ka talagang hayop ka. Sabi ni General Marbil, putang ina, kinakanahan itong mga putang ina nito. PJ Show po dito. Pero sa Rox, kahit pa nagkaganyan, naniniwala pa rin akong one way or another, mahuhuli rin si Boy Dila. Mahuhuli rin yan si Boy Dila. Hindi yan makakaligtas sa kamay ng batas ng langit. Totoo yan. Iba dun. Iba pag yun ang gumalaw si Bossing. Ha? Gusto kong ikwento sa inyo nung milagro talaga. Milagro talaga. Binigyan ako ng milagro. Kung hindi lang sa kanya, patay na. Anak ko. Ngayon, ang ganda yung yun ang pinakagwapo kong anak. Pero lahat sila gwapo. Sabi nga sa ako, pag may bumibili ng tindahan, ang gwapo naman ng anak mo. Sabi gano'n ng mga bumibili. Eh, pag hindi yan gwapo, hindi ko anak yan. Ang tawa ni mama. Butang na. Ako ko. Butang na. Sabi ko. 3J Show po ito. Pero sa Rox, maganda yung paliwanag ni Justice Carpio at ni Atty. Enzo Recto na mas mataas ang constitutional kaysa sa ombudsman. Constitution kaysa sa ombudsman. Kaya pwede pang habulin niya si Boy Dila. Kaya lang, mga DDS din ang Supreme Court. Yun nga. Hanggang yung Supreme Court na yan, yung mga dinapoint ni Digong, wala kang maaasahan dyan. Tignan mo putang ina. Yung forthwith, wala. O, di ba? Wala na yan. Baboy na baboy. 12 yung appointee ni Digong doon sa Supreme Court. Tanginang yan. Sa 15 justices, 12 appointee ni Digong. Kaya nga si mga Duterte, doon agad sa Sa pala ka sa Supreme Court. Tangina. Mapapamura ka. 3J Show po. Ang sabi na napanood ko sa YTA, kaya napalaya si Boy Dila kasi he sold the GIL to the devil. Meaning, the vote of the GIL is sarado na sa susunod na eleksyon. Na ang iboboto ng GIL, alam nyo na, pinambayad na ni Boy Dila ang miyembro ng GIL sa pagpapalaya sa kanya. Parang INC black voters. Ganun nga yan, lahat yan. Pati yung si Bilarde, mga siraulo, lahat yan, mga putang na mga yan. Meron pa Almeida, yung gumagamot daw ng may sakit. Tanginang yun, ito, kakapal ng buka. Marily Pabianak, shout out.
Emanes Calona, anak, shout out ha. Jeff Ramos, Dolor Garcia, Friend Amy Bingson, shout out. Sabi ni Marilo Fabiano. Good day po tayo sa mga Warriors. Naku tay, midnight dismiss na daw po yung, tapos walang nakakaalam kung hindi between Martinez and Villanueva. Secret po kumbaga. Yan po ang uso at legacy ni Mang Digong. Follow the leader, sabi nga po. Patnubayan tayong lahat ng Panginoon. Amen. Marilo Fabian din, oh. In Jesus' name, kapag si Lord ang kumilos, wala silang kawala. Umaapaw panigurado ang mga ginagawang hawla. Ha? Sana nga, anak, ha? Edmundo Cheng, shout out. Blumentritt Boy. Sana okay ka lang, friend, ha? O, tagal kang nawawala, eh. Diba? Alam niyo, kabisado ko na halos yung mga ano, diba? Pastor Jun Lagon, my friend. Brother Eli Asistio, shout out. Hindi siya na-accomplish, mga friend. Hanggang bukas po muli. Sana nag-enjoy tayo, ha? Nag-enjoy ako sa mga comments nyo, totoo lang. Sana nag-enjoy kayo sa ating halo-halong kalamay na naman. Putik yan. Ibulog, nagkaano ng hospital arrest. Si Duterte, todas na. Itong si Aguirre, ha? At tapos, ito si Vince Dizon, na libo raw ang mga kakasuhan, ganito. Lord, ha? Hanggang bukas po muli. Good night. God bless. Wala talaga. Swerte si mga friend, ha? Sa lahat ng pinagpala, siguro itong si Enrile nito, naghulog ng kasamaan ng satas. Tanda na, sumusweldo ka pa sa gobyerno. Absweldo ka pa sa pagnanakaw. Ano ba? Mahigit 100 taon na, oh. Empleyado pa di Bongbong. Pinawalan sala ng Sandigan Bayan. Itong Sandigan Bayan na to, ano ba to? Sandigan Bayan, ganda pa naman ng ano ninyo. Pamagat ito, Sandigan Bayan. Ay, ewan. Nakakawalang pag-asa. Ano mga gusto? Sige po, good night na po. Tapa po ako sa patay. Bukas na ko yung libing ng kumpare ko. God bless.